sa gabi ito. Praise the Lord. At tayo po ay nagpapasalamat sa gabi ito at tayo po ay dinako niya muli at nagkatipon sa isang layunin, sa isang spirito, layunin na ating po purihin ang ating Panginoon, itaas ang kanyang pangalan at patuloy po na siya po ay ating sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa gabi po nito, tayo po muna ay manalangin pag po tayo umawit sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay at muli mo po kaming dinako dito, Panginoon, upang aral ang iyong mga salita. Purihin ka, itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Salamat po, patuloy kang manahan, patuloy kang kumilos, O Diyos, sa aming po kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen.
salita o Diyos. At sa amin pong pastor na gagamitin mo sa gabi nito, patuloy mo po sa itago sa iyong presensya. Lahat, Panginoon, na mamumutawi sa kanyang bibigay, maging kalakasan ng aming mga espiritual na pamumuhay bilang Diyos. Purihin ka, sinasamba ka namin, tinataas ka namin na bilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po sa bawat isa. Siyempre po, tayo po ay patuloy at nasa Psalm 42 na po tayo ngayon. Makikita niyo po, mapapansin niyo sa inyong mga Bible na may iba po dito sa title ng chapter na ito. No? Hindi ko lang po sure sa Tagalog, pero sa mga English Bibles po nakalagay Book 2. So, ang Psalm po kasi is divided into 3 books. So, chapters 1 to 41 is the first book. Second book is 42 to chapter 72. And then 73 to 150 is the last book. Ano po ang pinagkaiba nitong book 1 at book 2? So, ang book 1 po, majority ng mga chapters dito na po ang pangkul po ito sa mga awit ni David. But there's something unique in the book 2, particularly po from chapters 42 to 50, dahil hindi po nabanggit dito ang pangalan ni David. So, from 42 to 50, at alam naman po natin yung 51 is yung the confessional prayer of David. But 42 to 50, madalas po dito makita yung pangalan ni Korah or Asaph. Nung binalikan ko po nung kailan po tayo nag-start, 2022, no? So sakto po, this 2026 after 4 years, nasa book 2 na po tayo. At ang book 2 nga po is, ang sabi dito sa superscription, to the choir master, a maskil of the sons of Korah. So, si Korah po ay galing sa lahi ni Kohath na isa sa mga nagrebelde kay Moses. But his family continued, and definitely since he was a descendant of Kohath, he is also a Levite. So si Korah po ay isang Levite, and we will see here na si Korah ay hindi lamang isang musician, kundi isang pare, no, from the tribe of Levi. At gaya po ng sabi ko noon, ang mga songwriters po, so hindi po kasi yung buong song ay sinulat ni David. But the songwriters, no, we would see here na hindi lamang po sila nagsulat ng awit out of emotions, but from their knowledge and experience of God. At from chapter 1 to 150, nakita po natin dito na hindi lamang ito isang gamot sa isang taong nalulugmok o nalulungkot, kundi isang awitin na kung saan it will uplift us because we come to know God. Di po ba? Kung mapapansin po ninyo yung mga lyrics from 1 to 50, nakikilala po natin ang Diyos. Hindi lamang ito katulad po ng mga secular na awitin na patungkol sa emosyon ng tao, sa nararamdaman ng tao, but the knowledge of God. So in Psalm 42, kung dediretsuhin din po natin siya ng 43, may pagkakapareho po ang mga ito. Particularly po sa verse 5 and verse 11 ito. So, yung verse 5 and verse 11, naulit po siya sa Psalm 43, the last verse, yung verse 5. But before we start with the 42 or 42nd chapter, let's pray.
Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinasasalamatan. Salamat Panginoon at pinagtipon-tipon niyo po kami upang mapurihan ka at may balik lahat ng pasasalamat sa inyong ginawa sa mga nakaraang araw. Panginoon, nadalangin namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, ng kaliwanagan sa inyong salita. Huwag niyo pong hayaan na umasa kami sa aming kakayahan, kundi ang wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon, nang sa gayon ay kumausap ka sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, to the choir master, a maskil of the sons of Korah. Babilisan lang po natin itong papasadahan sapagkat yung 11 verses po nito, it talks about the preciousness of the presence of God. Sa atin po, napakahirap po na mahalin yung isang tao na hindi natin kasama. At napakahirap din po na mawalay sa presensya ng taong mahal natin. Maaring mag-abroad man yan o pumunta sa malayong lugar sa napakatagal na panahon. There is always a longing. No? Ang Psalm 42 po ay isinulat bilang isang pagpapahayag ng paghahanap sa presensya ng Diyos. So, para maliwanag lang po, no? Hindi po nawala ang presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. But there is something, and sometimes even as Christians, na para bang ang layo ng Diyos. May mga pagkakataon na yung nararamdaman natin, natatanong natin, at gaya nga nung sa mga sekular, di ba? May kantang, nagtutulog ba ang Diyos? Hindi tinatanong dito kung totoo may Diyos. Ang tinatanong o ang pinapadalangin dito ay makita, mapunta sa presensya ng Panginoon. Sa buhay po natin, sa mga mananampalataya, minsan po dahil nagiging parang ritual yung mga ginagawa natin, nawawala na yung pagsumpong sa presensya ng Panginoon. Kung tatanungin ko po kayo, napunta na po ba kayo doon sa estado na kung saan alam nyo nandoon, no? Hindi lamang alam nyo na may Diyos, kundi naroon kayo nakapaloob sa presensya ng Panginoon. Has there been a time when we read His Word or prayed to Him that there is this sense na nandoon na naroon tayo sa presensya ng Panginoon? In verse 1, so meron pong awiting ganito at mamaya ay kakantahin din natin. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. There is a heart, no, that throbs for the presence of God. Yung pants po dito in some translations, it longs. It longs for something. Hindi niya po sinabi dito na ang usa ay nauuhaw lang or natutuwa lang. It pants, it longs. Parang sabik na sabik yung usa pag nakakita siya nung kanyang maiinom. Sa isang Kristiyano po, no, do we have that yung paghanap natin sa presensya ng Panginoon? And so before also, no, kaya po nang sabi ko, babasahin po natin ito in light of Jesus. So, yung buong verse or chapter po nito, habang binabasa, pinag-aaralan ko po siya, parang ito yung panahon o yung nararamdaman ng Panginoong Yesus nung siya ay nasa Getsemani. Kung maalala po ninyo, hindi na po natin babasahin, pero alam na po natin, yung prayer of Gethsemane, yun na po siguro yung pinakamabigat na panalangin ng Diyos. And then He prayed 3 times, di po ba? Kasama niya sila Peter, James, and John. At 3 beses din nantok, nakatulog yung mga apostles na kung saan si Pedro, sinabi niya, Lord, kahit mamatay pa ako, pero hindi ko kayang hindi magpuyat. Hindi ko kaya magpuyat. Ready ako mamatay, pero hindi ako ready mapuyat sa panalangin. Kasi nirebuke po sila ng Panginoong Yesus, di ba? Pero yung panalangin niya ay napakabigat that there was also a verse na sinabing namawi siya ng dugo. So, there's some scientific explanation to that, but the focus is on the prayer. Dahil yung paparating po sa Panginoong Yesus ay hindi lamang po siya ipapako sa krus. Kung pagtutuunan po natin ng pansin, yung parusang natanggap at yung bigat nun ay hindi po pinako siya sa krus at namatay siya.
Ang pinakamabigat pong natanggap ng Panginoon ay nalayo po siya sa presensya ng Diyos. My God, why have you forsaken me? Bakit nawalayo siya sa presensya ng Panginoon? Because that was the punishment na para sa atin. Hindi po ang kabayaran ng kasalanan ay mapako tayo sa krus. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. And it's not just physical death. It is a spiritual death. Ano po yung spiritual death? You will be cut off from the presence of God. Kaya nung namatay po ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, He was cut off from the presence of God. Yun po yung mabigat para sa isang Son of God who have been with the God the Father and God the Holy Spirit from eternity past. They have this eternal communion. And then suddenly, at one point, in the cross of Calvary, naputol yung connection na yun. Mas mabigat po ito sa pagpapalayas pa kila Adan at Eva sa Eden. Mas mabigat pa po ito sa pagpapalayas sa isang Israelita. Di ba may provisions po sa Pentateuch na kapag may nagawa kang specific na kasalanan, he must be cut off. Kahit yung mga may ketong ganon, they were cast out. At mas mabigat pa po ito sa isang anak na pinalayas. It was total abandonment. Yung pangako po ng Diyos that I will never leave you nor forsake you, He can fulfill, and He fulfills that because He once has forsaken His Son para po sa atin. And knowing that prayer, and knowing what Jesus experienced on the cross, itatabi po natin ito sa Psalm 42. Kaya, ang sabi, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you. Ang kaluluwa po ba natin ay tumitibok, nanginginig, para mahanap ang presensya ng Diyos. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? From verses 1 to 4, makikita po natin dito na yung sa una is about a heart that throbs for the presence of God. In verse 2, it is the mouth. Kasi sabi niya, it thirsts. So yung verse 1 po, kung itatabi po natin siya sa verse 2, the deer pants for flowing streams. Hindi niya po binanggit doon that the deer thirsts. Nauuhaw ang usa. Hindi po. It pants, it longs for the streams of water. In verse 2, it thirsts for God. At hindi lang po basta Diyos, it thirsts for the living God. Marami pong mga tao ngayon nang nagsasabi na they were seeking something. They were seeking for something na divine, something spiritual. Marami pong mga taong naliligaw, nakala nila, nakita na nila ang Diyos. Maraming relihiyon ang naimbento na akala nila sila na yung enlightened at natagpuan nila yung pinakarurok na estado na mararating ng isang tao. Maraming mga relihiyon na akala nila makakarating sila sa kalangitan. But heaven is not heaven if God is not there. Heaven will not be heavenly for you if you do not long and thirst for the living God. Kung gusto mo makarating sa langit because gusto mo apak-apakan yung mga ginto, gusto mo may malaki kang tirahan, gusto mo hindi ka na magkasakit, gusto mo malusog yung pangangatawan mo, gusto mo wala ka ng problema, pero hindi mo hinahanap ang Diyos, hindi langit ang kailangan mo. At walang ganda at wala kang pananabik sa kalangitan kung hindi Diyos ang hahanapin mo sa langit. When shall I come and appear before God? Has there been also some sense in us na, Panginoon, bakit parang ang layo ko sa iyo? O bakit parang ang layo mo sa akin? Maaari bang magpakita ka muli? Maaari bang maramdaman kita muli? My tears, so dito naman yung kanyang mga mata, it tears, no? Lumuluha para sa presensya ng Diyos. My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, where is your God? Katulad po ng buhay ni Job nung siya po ay
nakaranas ng pinakamahirap na pagsubok na maaaring pagdaanan ng isang tao, ano pong hinahanap ni Job? Hindi niya po hinanap yung kanyang mga anak. Alam niya nang namatay na. Hindi niya po hinanap yung mga ari-arian niya. Hindi niya pinanalangin sa Panginoon, Lord, i-bless mo ulit ako. Hindi niya sinabing, Lord, bigyan mo ako ulit ng mga anak. Hindi niya sinabing, Lord, pagalingin mo ako. Ang panalangin po ni Job throughout the book, Lord, nasaan ka? Because God was silent, di po ba? Marami siyang mga katanungan at hindi niya naririnig ang Panginoon, hindi niya maintindihan. He was longing for the presence of God. While they say to me all the day long, where is your God? Napakahirap pong sabihan ng ganito bilang isang Kristiyano. Na kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at yung mga hindi mananampalataya, ang tingin sa atin, wala namang Diyos yan. Hindi totoo ang Diyos niyan, nahihirapan yan. Kung totoong ni Diyos, bakit ganyan ang buhay niya? Bakit napakabigat ng problema niya? Na parang tayo nahihirapan din i-prove at i-defend yung ating pananampalataya. Hindi may Diyos. Hindi convincing yung buhay mo eh. Bakit mas masagana pa ako sa'yo? Hindi naman ako nagsisimba. Hindi naman ako nagbabasa ng Bible. Hindi ako naniniwala sa Jesus na yan. Where is your God? Bakit may sakit ka? Bakit nasa ospital ka? Bakit namatayan ka? Where is your God? Ano pong isasagot natin? Mahirap. At yun din ang tanong niya. These things I remember in verse 4. As I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God, with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. These things I remember. And so there was really a time that he experienced the presence of God. Not just alone, but together. Kasi, how I would go with the throng. So may mga kasama siya and lead them. So isa siya dun sa mga nagli-lead. Saan? To the house of God. Tara, pumunta tayo sa templo ng Diyos. Pumunta tayo sa tahanan ng Diyos at doon tayo magpuri at magpasalamat. Mag-celebrate tayo. These things I remember. So, ibig sabihin na wala. Hindi na yun ang kanyang nararanasan. And so, there was a desire in verses 1 to 4 for the presence of God. Yun yung hinahanap niya. In verses 5 to 8, there's desperation. So una, merong pagnanasa. No? May pagtibok ng puso, may pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. May pag-aalala doon sa presensya ng Panginoon. Ngayon, in verses 5 to 8, sabi niya, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Kausap niya po niya sino? Sarili niya. Napakaganda pong panalangin ito, no? Minsan po, madalas din, no? Yung problema din po natin dahil hindi po natin kinakausap sa sarili natin. Minsan kasi hindi natin naiintindihan ang sarili natin, hindi naman po tayo baliw pag kinakausap natin yung sarili natin. Dito, ang awit, why are you cast down, O my soul? Tinatanong niya yung sarili niya. There's an introspection, a reflection. Bakit ka malungkot? Pag malungkot po tayo, naisip din po ba natin yan? Bakit nga ba malungkot? Bakit babang-baba ko? Bakit depressed? Yung verses 5 to 8 po, actually, it parang equivalent ng isang taong depressed. Kaya sabi ko si David also went through depression. No? Job, of course. Yung pinaka ba naman, hindi ka ba naman malulugmok? Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Bakit? Bakit babang-baba ka? Pero po ang sinabi niya, hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Sino pong kausap niya? Ang sarili niya. Ang sarili niya. Why are you cast down, O my soul? He was honest with himself.
Malungkot ako. Hindi lang malungkot. Babang-baba ako. Nasa lusak ako. I am depressed. And yet, he reminded himself, sa atin po, no, we can preach to ourselves. Hindi lang po mga pastor na nag-preach. Hindi lang po tayo nag-share ng salita ng Panginoon sa ibang tao, sa mga kapatiran, sa mga hindi mananampalataya. It is important that we preach the Word of God to ourselves. To remind ourselves, what is our hope? Our hope in God. And there is also an encouragement. Sabi niya, for I shall again praise Him. Hindi niya po sinabing I may. Hindi siya hindi sigurado. I shall. It is a command. I shall again praise Him, my salvation and my God. My soul is cast down within me. Therefore, I remember you from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar. Sinay ko po yung mga ibang commentaries, wala pong clear na meaning bakit binanggit yung Jordan, Hermon, and yung Mizar. But it may pertain to kung nasaan man siya, I will remember you. Sa atin po, no, kung nasaan man po tayo, shall we remember God or shall we focus on our problems? Why are you cast down, O my soul? What is your problem? And what is the solution? We don't know. But, alam po natin na dapat natin gawin. You shall again praise Him and remember wherever God has put you. Kung doon po sa libis na napakadilim at napakalalim, na wala kang ibang makasama at walang makaintindi sa'yo, walang nakakaalam ng mga pinagdaraanan mo, at wala kang ibang makausap, at maging ang Panginoon ay parang tahimik, hindi nangungusap sa'yo, hindi mo maramdaman. Ang dapat mong gawin ay alalahanin ang Panginoon. Alalahanin mo kung nasaan ka man. Verse 7, deep calls to deep at the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. Deep calls to deep. May kanta po si Jaya ba yun or si Regine? Bluer than blue. Yung blue means you're sad, no? It's bluer than blue. Deep, no? Deep calls to deep. Yung lalim ay tumatawag sa ilalim. Yung kailaliman ng kailaliman. At parang kung paanong si Jonah ay nilunok ng malaking isda at nandoon sa pinakailalim, no? From the depths of the seas. Ganon din yung naramdaman nitong mga awit. Deep calls to deep. Di ba? Ganon din pag tayo ay malungkot. Parang ang baba, parang madilim. Para tayong nalulunod, parang hindi na tayo, parang patuloy, no? Tuloy-tuloy yung pagbagsak hanggang saan? Hindi pa ba tapos? May ikalulungkot pa pala to. Hanggang kailan ako lulubog? Deep calls to deep. Verse 8, by day the Lord commands His steadfast love, and at night His song is with me, a prayer to the God of my life. This is again a reminder na sinabi niya, by day Yahweh commands His steadfast love. Kung gaano ka man kalungkot, ang Diyos mo, no, hindi niya ipagkakait ang kanyang pagmamahal. Church, ang ginamit dito ay hindi po love. It is steadfast love. At alam na po natin anong Hebrew word nito. Kapag nakita natin steadfast love, or covenant love, or everlasting love, or faithful love, it is chesed. One Hebrew word na pag tinranslate mo, hindi sapat yung isang English word. Kahit sa Tagalog, hindi sapat yung salitang pag-ibig. Ito ay hindi nagmuhumaling na pag-ibig. Ito ay tapat with covenant love. And He will command it. And at night, His song is... At night, kasi yung bago ka na matulog, di ba? Paghiga natin sa kama, doon na nagsasabay-sabay lahat ng iniisip natin. Pag umaga kasi, marami ka pang pwedeng gawin. Pwede kang maging busy para i-divert mo yung attention mo, pero pag nakahiga ka na, doon ka na atakihin. Doon na papasok lahat ng mga negative things.
Doon mo na maalala yung mga bagay na nakakalungkot, na bakit ganito yung nangyayari sa buhay mo at hindi mo maintindihan. And yet, church, His song is with me. Anong ibig sabihin ng song? Hindi lang po ito literal na awit, kundi yung kanyang salita, no? Yung kanyang mga pangako na nagsisilbing awitin that comforts. Kung paanong si David ay tinawag ni Saul, ni Saul, para patugtugan siya, para makalma yung kanyang kaluluwa. Higit pa po doon yung pagkalma ng Panginoon sa atin, mga puso. A prayer to the God of my life. In verses 9 to 11, there is now a dilemma. Kasi sabi nung una, where is your God? No? Isang bagay yung nahihirapan ka mag-isa, at it's another thing na nahihirapan ka na nga tapos may umuusig pa sa'yo. Nakita na nga, nalubog ka na, inaapak-apakan ka pa. Verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning? Because of the oppression of the enemy. Continue po natin. Verse 10, as with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all the day long, where is your God? Di ba, Kristiyano ka? Di ba, sabi mo, God is love? Di ba sabi mo, there is hope in God? Di ba sabi mo, ang Diyos ang kaligtasan mo? Di ba sabi mo, ang Diyos ang inyong kaligayahan? Di ba sabi mo, ang Diyos mo magbibigay ng kapayapaan, ng kakontentuhan, ng kaligayahan sa buhay mo? Nasaan siya? Nasaan siya? Practically, hindi naman po natin pwedeng, kahit ikaw yung pinakamagaling na apologist, pinag-aralan mo yung Bible, pinag-aralan mo yung mga scientific evidences to point that there is a God. Ito, may Diyos. Hindi ka darating sa ganung punto. Because, as I preach from Job, the problem is not the evil, the existence of evil. The problem is pain. Kapag po, and I've mentioned matagal na po, no? Pag may namatayan, ang advice ko po, wag na po kayo magsabi ng napakaraming verses sa Bible. Lalo na po na yung pagkamatay was unexpected. So may lola po ako, no, tita po ng nanay ko, yung anak niya po nga na pastor. Mag-asawa po sila, na-aksidente sila. Nabuhay po yung 3 anak sa likuran ng sasakyan. Then, Kristiyano po yung lola kong yan, pero hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan bakit kailangan ganong mangyari. Bakit kailangan maulila yung mga apo niya? Bakit kailangan sa aksidente pa? At bakit kailangan napakahirap pa ng pagkamatay at biglaan? Sabi ko sa nanay ko, hindi magiging effective if mag-share ka ng verse. Dahil kahit po tayo, no? In my experience even, kahit na araw-araw po natin binabasa, hindi ko po sinasabing walang effect, no? Ang salita ng Panginoon. Pero it becomes a problem of pain, of emotions, na kahit anong sabihin mo, hindi mag-make sense. Hindi kailangan ng logic. Ang kailangan ay comfort. Ang taong nalulugmok, ang taong nalulungkot, ang kailangan niya ay comfort. Ang kailangan kong gawin, nandito lang ako. Hindi mo lang kailangan magsabi ng marami. Hindi mo, huwag mong sasabihin, di ba Christian ka? O dapat yung pananampalataya mo, patunayan mo. Hindi ka nakakatulong. You must comfort. Sabi ni Pablo, di ba? Weep with those who weep. Sabi rin ni Pablo, kaya God is the God of all comforts. Kaya na pagdaanan ng mga katulad niya. So yung mga pinagdadaanan din yun, because of their experience, they're able to comfort. So where is your God? Pag ganun po ay tinatanong tayo, hindi natin masagot. Dahil kahit tayo, hindi natin alam paano. Nasaan nga ba ang Diyos sa problemang ito? But church, that's why in verse 11, hinulit po niya ang verse 5. Why are you cast down,
O my soul? And why are you in turmoil within me? Kausapin mo ang sarili mo, bakit nga ba malungkot ako? Ano nga ba kinakalungkot ko? Hindi po sinasabi dito na hindi ka dapat malungkot. Hindi po sinasabi dito na kasalanan na depressed ka, na nalulungkot ka, na lugmok ka. Hindi niya po ni-review ang sarili niya sa ganon. He encouraged himself. Hope in God. For I shall again praise Him, my salvation and my God. Hope in God. So, there was a time din po no, na yung many years ago na hindi ko na po maalala anong problema ko nun. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit? Alam ko naman, no? Alam ko naman na ganito ka, natapat ka, pero bakit iba yung nararamdaman ko? Bakit malungkot? Bakit may hinagpis? Pero alam ko naman kasi sa salita mo, alam kong tapat ka sa mga pangako mo. Kaya sabi ni Pablo, sorrowful, yet always rejoicing. Nung sinabi po ni Pablo na rejoice in the Lord always, again I say, rejoice. Hindi po sinabi ni Pablo na huwag kang malungkot. Hindi po sinabi ni Pablo maliit na bagay lang yan. Hindi po sinabi ni Pablo, ano ka ba? Ang hina ng pananampalataya mo. Ang sinabi po ni Pablo, rejoice. If you are, at kaya sinabi rin po niya, no, sorrowful, yet always rejoicing. Pwede kang malungkot at pwede kang maligaya. Kaya pag tayo po, no, even if may mga yumao po sa atin, we will grieve. We can grieve. But our grief is not hopeless. We grieve with hope. Bakit? Alam po natin, lalo na kung mananampalataya, alam natin nasaan na siya. At alam din natin ang pangako ng Panginoon. And so going back, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. Verse 2. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kailan ko matatagpuan muli? Kailan ko masusumpungan muli ang presensya ng Diyos? Tayo po ay mapalad dahil tayo po ay nabubuhay na sa New Testament. In the Old Testament, it is foreshadowing. Lahat po ay anino. Kumbaga po sa TV, black and white. Maaaring wala pang volume, walang sound. Sa New Testament po, hindi lang color, hindi lang may sound, IMAX. Hindi lang po TV. Hindi lang po sinehan. Kung nakita nyo na po yung IMAX sa SM, no? At yung sound is immense na ramdam mo parang nandoon ka sa pinapanood mo. That is the New Testament. Compared sa maliit na TV, black and white at walang sound, para kang nanonood ng Charlie Chaplin. In the New Testament, tayo po ay mapalad because we are not far, but in the presence of God. Paano po? Because of Jesus. And through Jesus. Sabi po sa John 14:9, ang sabi po ng Panginoon dito, have I been with you so long? So si Philip po ang kausap niya, and you still do not know me? Kasi ang tanong po ni Philip from verse 8, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Pakita mo ang Ama. Sapat na yan sa amin. Ang sabi ni Jesus, hindi ba't matagal na tayong magkasama? Whoever has seen me, has seen the Father. In 2 Corinthians 4 verse 4, si Pablo naman po dito ang nagsasalita, 4 verse 4c and then 6b. Them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. The glory of Christ, the image of God. Talon po tayo sa verse 6. The glory of God in the face of Jesus Christ. In Colossians 1 verse 15, sabi din po dito ni Pablo, He is the image
of the invisible God. He is the image of the invisible God. Nakita na po ba natin ang Diyos? If we have seen Jesus Christ. Are we saying literally na alam natin yung itsura, yung wangis, yung mata, gaano kahaba yung kilay, gaano kalaki yung mata, may bigote, may balbas ba? Hindi po. Kaya po hindi po totoo yung Shroud of Turin ba yun? Na yun daw yung wangis. Wala po, hindi po hinayaan ng Panginoon na matira yung image niya sapagkat sasambahin ng mga tao yun. Kung sa inutos niya, do not make an image of God. Hindi lang po sinabing make an image of idols, but do not make an image of God. So, pag nakita po natin ang Panginoong Jesus, nakikita natin ang Diyos. Paano po natin nakita ang Panginoong Jesus? Do we have to have the eyes before His face? Paano po nasabi ni Pablo na He is the image of the invisible God? Nakita nga po ba si Jesus Christ? In the road to Damascus, liwanag lang po yun at boses. Paano niya nasabing the image? It is the image because we have this knowledge kung sino ang Panginoon. We have this knowledge and this relationship na kilala natin ang Panginoon. Pag po ba ang bulag, hindi niya nakikita yung mahal niya sa buhay, ibig sabihin hindi niya nakikita yung mahal niya sa buhay? Pag po ba yung bulag, hindi niya nakita dahil wala siyang paningin, ibig sabihin, wala siyang relasyon? But because he has this relationship perhaps with his wife or husband, her husband, he has already seen. Kilala na kita. That is what it means na makita mo ang Diyos, kilala mo ang Diyos. It doesn't matter if you have the image, yung literal na image. If you do not know God, you did not see God. It is the relationship. Kahit nakita mo ang itsura ng Pangulo ng Pilipinas, pero wala kang relasyon, hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung sino siya. Kahit alam mo kung ano, nasabihin mo, kamukha niya yung tatay niya. Kamukha niya yung mga anak niya. Si Queen Elizabeth po, sa London, di po ba, namatay na siya. Kung maalala po ninyo yung mga damit niya ay very bright. Bright po yung mga damit niya. Bright green, bright yellow, bright blue. Bakit po? Kasi daw po, para kung yung mga British or sino mang tao, kahit malayo siya, masasabi nilang, nakita ko ang Queen. Kaya yun po yung dahilan niya bakit yung damit niya. Hindi po fashion statement yon. But para masabi ng tao, nakita ko yung reyna ng Inglaterra. Pero sa atin po, hindi lamang po nakita ng mga mata natin, But we have this knowledge that we know, and because of this relationship, that we have seen God. Ang tanong ko po sa inyo, nakita niyo na po ba ang Diyos? Kilala niyo po ba ang Diyos? Pag hinahanap po ba natin yung presensya ng Diyos, hindi na sinasabi po ba natin, Lord, pakita mo yung mukha mo? Hindi, di ba? Lord, I want to be in your presence. There is nothing better. There is nothing better experience than to be in and state than to be in the presence of God. Church, nung naging Kristiyano po tayo, ayaw na po natin bumalik sa dati. Hindi lamang po sa ayaw na nating yung dati nating buhay, but ayaw na nating mawalay sa Panginoon. Lord, nasumpungan mo na ako, nakita na kita, huwag mo na akong iwan. Hindi dahil ayaw ko ng problema, hindi dahil mas madali ang buhay. Yun pa nga yung mangyayari. But because we are in the presence of God. Sa mga mag-asawa po, di ba haling may problema? Di po ba? O, hindi po kayo agree. Di ba haling may problema? Basta kasama mo yung asawa mo. Di ba haling may problema? Basta kasama mo yung anak mo. Di ba haling mahirap ang buhay? Basta kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya mong harapin. Sa buhay po natin, ang pinakamahirap po ay malayo sa presensya ng Panginoon. At huwag po nating hahayaan o even kung isipin naman parang napakahirap. No?
Paano ako mabubuhay na malayo muli sa presensya ng Panginoon? Ayoko na, kahit mahirap, kahit di ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko, huwag ka lang lalayo, Panginoon. Di po ba yung isang bata kapag madilim at naiihi, nalimpungatan siya? Kahit nakapatay po yung ilaw, basta kasama niya yung magulang niya. Basta hawak siya ng magulang niya, papunta sa CR, hindi yan matatakot. Meron siyang comfort. Kasama ko yung nanay ko, kasama ko yung tatay ko. Kahit hindi niya sinindi yung ilaw, kahit madilim, hindi ako matatakot dahil kasama ko siya. Let's pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinasasalamatan sa inyong salita. Salamat Panginoon sa awiting ito na nagbigay ng paalala at kalakasan sa amin na napakahalaga, na walang tutumba sa inyong presensya, Panginoon. Na walang problema na hihigit sa inyong presensya, Panginoon. Na dahil sa inyong presensya, kaya namin harapin kahit ang pinakamadilim na bukas, kahit ang hinaharap na hindi namin nalalaman. Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pagkain at pumupukaw sa uhaw namin, Panginoon. Dahil sa inyong salita, nasusumpukan ka namin, kumakausap ka sa amin. At salamat, Panginoon, sapagkat dahil kay Jesus, kaya namin magsalita at kumausap ng diretso sa Diyos Ama. Dahil sa Panginoong Jesus, kami ay nasasakupan ng inyong presensya, Panginoon. Lord, huwag niyo po kaming iwan at pabayaan. Huwag niyo po kaming talikuran. Huwag niyo po kaming ilayo. Huwag niyo pong hayaan na malayo kami sa inyong presensya. At kung sakali man na maramdaman namin na parang napakalayo mo, Panginoon, may your word remind us kung paano sinabing, why are you cast down, O my soul? Hope in God, for yet again I shall praise Him. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.